Para sa Hatol ng Bayan 2025, inilunsad ng Department of Information and Communications Technology ang isang threat monitoring center para tukuyin at pigilan ang pagkalat ng maling impormasyon. Iyan ang balitang pambansa ni Rod Lagusad ng PTV Manila. Para masiguro na magiging malinis ang eleksyon, mas pinaigting pa ng pamahalaan ang paglaban sa fake news, misinformation at disinformation kasunod na rin ng direktiba ng Pangulo. Sa inilunsad na 24/7 Threat Monitoring Center na isang real-time digital command post, nakatutok dito ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng Department of Information and Communications Technology at Task Force Katotohanan, Katapatan at Katarungan sa Halalan ng Commission on Elections, kasama ang Presidential Communications Office at iba pang mga ahensya. Panawagan ni PCO Secretary Jay Ruiz sa iba't ibang social media platforms na makiisa sa gobyerno sa pag-takedown sa mga content na nagpapakalat ng maling impormasyon. Binigyang diin ng kalihim na mahalaga ang mabilis na pag-aksyon para hindi na kumalat ang mga ito at makaapekto sa publiko. Nanawagan ako sa bawat isa sa inyo na mas maging mapanuri. Marami pong nanginira, lalo-lalo na sa gobyerno. Huwag kaagad maniniwala at kung may duda kayo sa impormasyon na ibinabato sa internet, pwede niyo pong i-report agad dito sa KKK. Para kay Bella na isa sa milyon-milyong social media user sa bansa, mas maingat na siya pagdating sa mga impormasyon na kanyang napapanood o nababasa. I make sure na authentic, number one, and dapat po talaga is reliable yung source, and pina-fact check ko po talaga siya. Sa mga iba dyan, let's just make sure na tama yung binabasa natin. Anya, dapat mapagkakatiwalaan ang source ng impormasyon. Dito sa Threat Monitoring Center ay may 3 level pagdating sa pag-access. Ito ang mga analyst, investigator at supervisor. Ang mga analyst ay mula sa iba't ibang mga ahensya gaya ng COMELEC, National Bureau of Investigation, PNP Anti-Cybercrime Group, National Intelligence Coordinating Agency at CICC. Bawat ahensya ay maaring mag-imbestiga o tumanggap ng reklamo. Ang mga supervisor ang magka-classify sa mga reklamo na binubuo ng Legal at Education and Information Department ng COMELEC at saka ipapadala sa mga investigator na mula sa mga law enforcement agencies na may kanyang-kanyang specialization tulad ng cybersecurity, foreign interference at iba pa. Na-map out natin. We have an application, we have a system to map out po and determine yung hindi lang yung isang post but yung kaliit mga connecting post niya na similar, so you can determine whether it's from a farm, from a particular singular source na coordinated kung pagpapakalat ng isang narrative. Anya, independent ang system na ito at hack-proof. Pagka na-trace kayo, mga troll farm kayo, mag-ingat kayo. Kung magtago na kayo, umalis na kayo ng bansa, dahil election offense po yan. 1 year ang pinakamaba. 6 years max. Ayan ay nai-report na namin yung mga nagkakalat ng mga disinformation. Pinag-iisipan po namin yan ng DICT na ihanay sa mga cyber terrorists yung mga ganyang nagpapakalat na sobrang masamang impormasyon sa utak ng ating mga. Ito naman sa mga platforms, kami po meron din kami ginagawang guidelines na kapag sinabi na ng gobyerno na peke ang isang post, ang inaasahan naman namin na sana'y agad mag-respond. Inaasahan naman na magpapatuloy ang Threat Monitoring Center matapos ang eleksyon para patuloy na magbantay, lalo't kanilang inaasahan ang paglaganap ng misinformation at disinformation. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad, Balitang Pambansa.